Nadidismaya at tila baga galit na galit at gustong manakit ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte na nilangaw doon sa liwasang Bonifacio. So ngayon guys, binoboses nila na bakit daw kailangang sirain ang isang tao na ginagawa naman daw ho ang kanyang trabaho ng maayos. Abay malay ko, hindi naman magsasalita ang mga tao kung walang nakikitang mali. Alam nyo guys, hindi na namin kailangang sirain si Vice President Sara Duterte dahil in the first place, sirang-sira na siya. Hindi na namin kailangan bigyan ng effort para sirain kasi siya na mismo ang sumisira ng sarili niya. Ang ngayon guys, eto. Nasaan na kaya ang 32 million voters na sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte? Yan. Mayroong rally, if I'm not mistaken, noong 28 ata, January 28, na ginanap din doon sa Liwasang Bonifacio. Kakahiya, no? Nasa Liwasang Bonifacio ginanap pero nilangaw. Bakit ang konti nyo? Diba kaya nga ako'y nagtatanong, nasaan yung 32 million voters ni Vice President? Abay, bakit ganito lang yung umattend? Parang ang saklap naman. Diba? Parang pinapatunayan talaga nila na nanalo itong si Vice President because of the smart magic. Sa Davao, walang problema dun sa Davao rally nila, sa prayer rally nila, baluarte nila yan. As expected, talagang madami ang a-attend dyan. Pero guys, ito yung nakakahiya. Kasi, di ba, imposible na walang bumoto sa Kamaynilaan. Kasi 32 million majority daw. Pero bakit tila baga parang pinapahiya nyo itong sinusuportahan yung kandidato na si Vice President? Abay, tingnan nyo, ang unti ninyo. Diba? Nilangaw kayo tapos sasabihin nyo, protect Sara, protektahan ng Vice Presidente. Saan siya po protektahan? Dapat kayo yung mag-ingat. Naku, baka mamaya isa sa pamilya nyo matukhang. Kayo yung mag-ingat dyan. Kasi according to Arturo Las Cañas, pasimuno daw ng Oplan Tukhang itong si Vice President, nililink ang kanyang pangalan dito sa extrajudicial killings. So, ano po protektahan nyo dyan? Kayo yung protektahan nyo yung sarili nyo. Kayo yung mag-ingat. Kasi hindi nyo alam yung moves ni Vice President. Diba? Guys, naniniwala kayo dito sa ano na to? Sa nilabas na survey na nangunguna daw. Preferred presidential preference sa 2028, 35.6% ang kanyang nakuhang suporta. Pero dito, sa nangyaring rally sa Liwasang Bonifacio, nakakahiya. Promise? Nakakahiya. Parang hindi naman ata ako naniniwala sa survey na to or baka itong survey na to, itong nag-conduct na to ay may karga-karga. Kargang monarchy. 'Di ba? Kasi imposible naman 35.6% ang naniniwala sa kanya na siya yung gustong maging presidente if gaganapin itong presidential election ngayong oras na to. Pero bakit walang sumusuporta sa kanya? Mga taga Mindanao lang. Kamaynilaan nilangaw. Nakakahiya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, hindi na namin kailangang sirain itong si Vice President dahil siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili tapos sasabihin nyo na protect Sara. Kasi meron na kayo papanood na video sa inyo guys na ang dami nilang binoboses na nadidismaya sila dahil daw bakit sinisiraan daw ang Vice Presidente. In the first place, hindi naman po ang sumira dito, hindi ang administrasyon ni Marcos ang sumira kay Inday. Sila ang sumisira sa sarili nila. Isyong confidential funds. Abay nung hindi nabigyan ng pera, naghimutok. Guys, wake up! Ano ba? Up to this moment, ang dami pa din mga mangmang ang nag-i-exist. Kitang-kita naman na niloloko na kayo, abay nagpapaloko pa rin. Grabe! 32 million voters pero walang umattend, konti lang. Nilangaw nga. Tapos binuboses nyo, protect Sara. Guys, ito kasi yung sinasabi nila. Panoodin natin. Panoodin natin, guys. Ipinapahatid po niya ang kanyang pasasalamat sa 32 milyong botong ibinigay ng bawat Pilipino sa kanya.
nagpapasalamat po siya. Ngayong gabi ako po ay nagpapasalamat sa lahat ho ng mga kababayan ko po na supporters po ni Inday Sara Duterte. Higit pa pong 32 milyon ngayon ang panigurado ang sumusuporta sa kanya. Higit? Nagtawag po kami ng suporta dito sa lungsod ng Maynila bilang isang Manileño at kahit hindi po ako Davaoeño, solido po ang suporta ko kay Inday Sara Duterte. Nalulungkot po kami dahil araw-araw, minuminuto, segundo, sinisira, winawasak ng ilang mga tao ang isang tao naglilingkod naman sa bayang ito. Hindi ho namin makita bakit kailangan sirain ang isang taong naglilingkod ng kanyang lahat ng kanyang makakaya sa bawat Pilipino. Tukmul. O, siya na mismo guys nag-reveal na nagtawag daw sila para suportahan itong si Inday. Kita mo, nagtawag kayo pero ganyan lang kayo karami. Actually, hindi nga to marami. Ganyan lang kayo kakonti. Partida, nagtawag na pala kayo tapos ganyan lang ang sumama sa inyo. Yan ba yung may madaming supporters? Tapos nadidismaya kayo na minuto, segundo, sinisiraan daw. Di umano. Itong si Vice President. FYI, hindi na namin kailangang siraan kung kami yung pinapatamaan mo. Hindi na namin kailangang siraan itong si Vice President. Dahil unang-una, siya na mismo ang sumisira sa sarili niya. Hindi nyo na kami kailanganin na, mag-speak up para siraan, gawa ng issue. Kasi siya yung sumisira sa sarili niya. 'Di ba? Si President Bongbong Marcos, nung sinisiraan ba ng mga bayarang vlogger ng China, nag-react ba? Di ba wala? Nakakaloka. Tapos ang nito, ang sponsor si Martin Andanar, na itong si Martin Andanar, appointee ni Digong. Sinisiraan ng mga Duterte, itong Marcos administration, nag-react ba si President? Wala. Tapos kayo magre-react kayo na minuto, segundo, sinisiraan. Abay, anong klaseng paninira? Usaping confidential funds? Paninira ba yun? Na totoo naman, ang laki ng budget niya. Nung panahon ng kanyang ama, lumobo. Nakakaloka. Hindi ako makapaniwala, guys. Na up to this moment, naniniwala pa din tong mga taong to na naglilingkod daw ng tapat itong si si Inday. Hindi kayang bitawan ng DepEd eh. Delikadesa na lang sana guys Hindi niya binitawan ng Department of Education. Kasi sabi ni Ronald Llamas na isang political advisor, malaki ang budget ng DepEd. Isa sa may pinakamalaking budget, lalo pat natanggalan ng budget ng Congress, itong si Inday. Abay. Para naman kayong mga kumakain ng tae. Naniniwala pa din kayo na nag-i-exist yung naglilingkod ng totoo sa ating bayan? Grabe. Or magkano ba yung binayad sa inyo para pumunta dyan? Yun yung tanong dito eh. Nakakaloka. Gilakaw. Pakisan yan. Tapos hindi pa kayo nahiya na magbuboses kayo na naglilingkod ng tapat. Bakit minuto sinisiraan? In the first place, hindi siya sinisiraan. Siya yung sumisira ng sarili niya. Usaping ICC, sa soberanya, may reaction siya sa ICC. Pero sa usaping West Philippine Sea, wala. Tahimik. Tigil-tigilan nyo kami sa mga pautot nyo. Loko-loko. Huwag kami, iba na lang.